Ang atin pong mensahe ay pagpapatuloy ng pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayong hapon tayo ay magsisimula sa kabanatang 3, talatang 18, 1 Corinthians chapter 3 verse 18 up to chapter 4 verse 5. 1 Corinthians chapter 3 verse 18 up to chapter 4 verse 5. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is folly with God. For it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. So let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, or the world or life or death, or the present or the future, all are yours, and you are Christ's, and Christ is God's. This is how one should regard us, as servants of Christ, and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. But with me it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself, for I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God. Ito po ang salita ng Diyos, naway pagpalain niya ang pagpapabasa ng kanyang salita at samahan niya tayo sa pakikinig. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay mabuksan nga ang ating mga puso at makita ang kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ang mga salitang ito ay patuloy na tukoy ni Pablo sa problema ng pagkakahiwa-hiwalay sa iglesia ng Korinto. At siguro nagsasawa na tayo dahil sa simula pa lang ng ating pag-aaral dito ay ito na ang kanyang tinutukoy at sa tagal ng pag-aaral natin, ito pa rin ang problema na kanyang ina-address. At siguro dapat din nating itama ang ating mga puso kung para kay Pablo nakita niya na ito isang malaking problema na kailangang mabigyan ng lunas sa iba-ibang anggulo. Tayo din makita na ito nga isang malaking problema na nakakasira sa kaluwalhatian ng Diyos na naipapakita sa mundo, na sinabi ng Diyos na malalaman ng mga tao, ng mundo, na kayo ay kanyang mga disipulo kung kayo ay nag-iibigan, pero kung ang nakikita ng mga tao ay ang pag-aaway, paghuhusgahan, panghahamak ng iba, pagpapangkat-pangkat, ay kabaligtaran nga ang nangyayari. So, ito nga ay pagpapatuloy ni Pablo sa pagbibigay ng mga katuruan tungkol sa paghihiwalay at sa kanyang ang makikita natin sa pagsukat ni Pablo sa problemang ito, hindi lamang ito problema ng kanilang tingin sa kanilang sarili o tingin sa kanilang kapwa, hindi lamang ito kakulangan ng kanilang pag-ibig, kundi para kay Pablo, ito ay nakaugat sa kanilang maling pananaw sa Diyos, sa kanilang mababang pananaw sa kamay ng Diyos sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Ang nakikita nga niya na problema, kaya sila nagpapangkat-pangkat ay dahil merong masyadong mataas na pagtingin sa kanyang sarili. At binanggit niya ito sa verse 18 na merong mga tao na they think they are wise. So meron silang ibang pagtingin sa kanilang sarili na kung susukatin sa panukat ng Diyos ay mali naman. So kung sila ay tumitingin ng malaki sa kanilang sarili, meron din silang paghahamak sa kanilang mga kapatid. At ang iba pang nangyayari, kung yung iba ay hinahamak nila, meron namang mga particular na tao, yung mga leader, si Peter, si Cephas, si Apollos,
at si Pablo ang masyado nilang itinataas at ito din ay nagiging sanhi ng kanilang paghihiwa-hiwalay. At hindi ginawa ni Pablo na sinabi lang niya, huwag nyo gawin yan, huwag masyadong mataas ang tingin nyo sa sarili nyo, o huwag masyadong mataas ang tingin nyo sa amin o kina Cephas. Pero tinutuon niya ang kanilang pansin kay Kristo, na si Kristo ang dapat nilang itaas. Let everyone who boast only in the Lord. Na si Kristo, tandaan nila ang siya lamang na namatay para sa kanila, na siya lang ang pinagmulan ng kanilang kaligtasan, at sa pamamagitan nito ay hindi nila masyadong itataas ang iba at pati ang kanilang mga sarili. At dito, isa pang katotohanan ang nilalabas ni Pablo upang kalabanin itong ugat ng kanilang paghihiwa-hiwalay, at ito ay yung katotohanan na ang Diyos lamang ang dapat maghusga. Ang ginamit niyang salita sa verse 5, it is the Lord who judges. At particular dito sa takbo ng kanyang argumento ay patukoy sa kanyang sarili. Ina-apply niya sa sarili niya na it is only the Lord who judges me. Sa pagkakasabi niya ng mga salitang iyon, hindi niya sinabi lang na the Lord judges me, so hindi lang na dinideklara niya na Diyos ang naghuhusga, kundi yung phrasing na it is the Lord who judges, gusto niyang ipahiwatig na walang karapatan ng iba na manghusga. Diyos dapat ang nanghuhusga. It is the Lord who judges, not you. At ang binanggit niya dito, not you, not any human court, not even myself. So, sabi niya sa simula verse 3, it is with me it is a small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself. So, inalis niya na lahat na kayo o kahit ano pang human court, at hindi niya sinasabi na kung hindi kayo o hindi kahit anong korte ng mga tao, sasabihin niya ako dahil apostol ako, pwede akong manghusga. Hindi ganun na sinabi niya. Sabi niya, I do not even judge myself. At dito dahil ang dapat daw na manghusga, sabi niya sa verse 5, it is the Lord who judges me. So, ito ang binibigay ni Pablo na katuruan laban sa kanilang paghihiwa-hiwalay, at inaasahan ni Pablo na ang katotohanan ito ay mag-uudyok sa mga taga-Korinto na sa halip na maghiwa-hiwalay ay magkaisa at mag-ibigan. Pero siguro hindi malinaw sa ating kaisipan anong koneksyon ng katotohanan na Diyos ang naghuhusga at na ang mga tao ay dapat mag-ibigan at magkaisa. Pero sa isip ni Pablo, makikita rin natin sa iba niyang sulat sa Roma at kabanatang 14, meron din dun siyang ina-address na paghihiwa-hiwalay at gagamitin na naman niya ang parehong katuruan na ang Diyos ang nanguhusga, kaya dapat kayong magkaisa. So, isa ito para kay Pablo, nakikita niya isang mabisang lunas doon sa nangyayari sa mga taga-Korinto at sa iba pang iglesia at maging sa atin, na para maitama ang ating mga puso at relasyon sa isa't isa, kailangan mapaalalahanan na Diyos ang nanghuhusga. So para ito'y mas lalo nating maunawaan, una tingnan natin kung paanong ang Diyos nga lang talaga ang may karapatan at kapangyarihan na manghusga o na maghusga, hindi manghusga, means mali ang iba ang ibig sabihin sa atin nun minsan. At pangalawa, atin ding pag-isipan kung paanong ang katotohanan na ito ay maaaring mag-udyok sa mga mananampalataya na sila'y magkaisa. So una, tingnan nga natin na kung paanong tinuturo ng banal na kasulatan na Diyos nga lamang ang nag-iisang hukom. Dito sa talata natin, marami siyang binanggit din na argumento para ipatunayan na Diyos lamang ang may kapangyarihan, may sapat na kaalaman para nga makapagbigay ng tamang paghahatol. Sabi niya sa verse 19, sa chapter 3, verse 19, the wisdom of this world is folly with God. So ito ang isang unang dahilan kung bakit Diyos lamang may karapatan na manghusga. Dahil sa buong mundo, anuman ang naaabot na karunungan ng pinakamatalinong tao sa buong mundo, ay sa harap ng Diyos
ang karunungan na iyon ay kamangmangan pa rin. The wisdom of this age is folly. At siguro familiar na sa atin to, ito ay sinimulan ng sabihin ni Pablo, simula pa lang sa unang kabanata, the wisdom of this age is perishing, the wisdom of this world is folly with God. At kung ang karunungan ng mundo ay kamangmangan lamang sa Diyos, kabaligtaran, sabi niya sa verse 20, na ang Diyos ay nalalaman, siya ang nakakaalam. Sabi sa verse 20, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Dito sa verse 19 to 20 ay nag-quote si Pablo ng dalawang Old Testament passage. Una sa Job chapter 5 verse 13. Kinote niya yun sa verse 19, he catches the wise in their craftiness. At dito ay gumagamit ng paglalarawan ng isang hayop na nanguhuli ng isang prey, na ang mga tao, kung sila man ay nagmamarunong, nagmamataas sa kanilang sariling kaalaman, sila'y nahuhuli pa rin ng Diyos, sila'y walang kawala sa Diyos. Dahil sila man ay sa tingin nila, sila'y makakatakas, tingin nila sila'y madunong, sa harap ng Diyos, ang kanilang karunungan ay kamangmangan. At yung pangalawa ay mula sa Psalm 94:11, medyo hinalo din niya yung mga salita ng verse 8. Yung sa verse 20, sabi niya, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. At dito ay pinag-iiba nga na yung karunungan ng mga tao ay hindi umaabot sa kamangmangan ng Diyos. Hindi umaabot sa kalingkingan ng Diyos, pero ang Diyos nalalaman niya kung ano man ang naaabot ng tao. The Lord knows the thoughts of the wise, at yung panukat ng Diyos sa karunungan ng mga nagmamarunong ay that they are futile, wala silang saysay. So dito ang isang unang dahilan na pinapakita ni Pablo bakit walang ibang may karapatan para makapanghusga, dahil ang karunungan ng tao, ano pa man ang naaabot niyan, ay kamangmangan lamang sa Diyos. Pero hindi ba sinasabi din naman na kung ikaw ay mananampalataya, sinabi niya sa verse 130, because of Him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. So baka may magsabi ngayon, hindi ba ibig sabihin kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, meron kang karunungan, and you have the mind of Christ, pwede ka nang manghusga. Meron ding sinabi si Pablo sa 1 Corinthians 7 na sinasabi niya, and I believe I have the Spirit of God. So, nasa Kanya naman ang Espiritu ng Diyos, may karapatan siyang magbigay ng Kanyang mga katuruan. Hindi ba kumukontra yun sa kahit na ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos, pero kung sa pamamagitan ng pananampalataya, magkakaroon ka ng karunungan na mula sa Diyos, hindi ba ibig sabihin ito ay pwede ka ng manghusga? Ngayon, sa isang banda, ang ibig sabihin nga naman na ikaw ay nagkaroon ng access to the wisdom, to heavenly wisdom, ay na meron tayong kakayanan na makapagsabi kung ano ang tama at mali. Meron tayong kayang mahusgahan. At meron pa nga sinasabi sa 1 Corinthians 6, at aabot tayo dun later on, na tayo ay destined to be judges of angels. So, ganun katindi ang maaaring maabot ng mga mananampalataya, at ganun ang kanilang destiny, na sila ay magiging hukom ng mga anghel. Pero, ang sinasabi pa rin nga ni Pablo, kahit na merong ganoong kakayanan ang tao na magkaroon ng kaalaman, access to that wisdom, ay it is the Lord who judges. At dahil kahit na sa atin ng mga mananampalataya na nakakuha na bahaginan nung karunungan ng Diyos, ay may kakulangan pa rin sa ating nakikita, at kaya yung ating kaalaman ay limitado pa rin, at kaya kung meron man tayong panghuhusgang magagawa, ay hindi pa rin ito final. Ultimately, Diyos lamang ang may proper final verdict. At ito ang sinasabi nga niya, sabi sa verse 4, chapter 4, verse 4, at ito in-apply niya sa kanyang sarili. I do not even judge myself. I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted.
So, ginagamit pa niya ang kanyang sarili bilang isang example na kahit ako suriin ko ang sarili ko at sariling puso ko na yon, ay kung sa tingin ko wala namang pagkakamali sa akin, hindi ko pa rin masasabi na yun nga ang final judgment. Kasi dapat ang tama lang na makakita ng aking puso ay ang Panginoon. So maging si Pablo, sinasabi niya na ako mismo may limitasyon sa aking kaalaman, maging sa aking sarili. At dahil doon ay hindi nga siya nasa tamang posisyon para manghusga ng kahit sino, maging kanyang sarili. At ang kabaligtaran nun ay pinapakita niya sa verse 5 na ang Panginoon ay nakikita ang lahat. So, sabi niya, the Lord comes, He will bring judge to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. So, kung ang tao ay may pagkukulang, maging sa pagtingin niya sa kanyang sarili, ang Panginoon sa kanyang paghahatol ay nakikita ang kailaliman ng puso ng tao. Kaya nga sa mga awit, ay mayroong ganung awit sa Psalm 139, na sinasabi ng mga awit, search me, O God, and know my heart. At hanapin kung meron mang mga natatagong mga kasalanan sa Kanya kasi siya mismo, hindi niya yun nakikita. Yun ay mula sa Psalm 139 verse 23 to 24. So ito ay isang pag-amin ng limitasyon ng tao maging sa mga mananampalataya na mababahaginan ng karunungan mula sa Diyos, na magkakaroon ng liwanag ng kaunti, pero dahil kulang pa rin ang kanilang kaalaman, maging sa kanilang sarili, ang Diyos lamang ang maaaring maghatol. So sa ganitong paraan, na papakita ni Pablo, walang tao na kayang manghusga, maging lalo na sa mga hindi mananampalataya na ang karunungan na maaabot nila ay kamangmangan lamang sa Diyos. At pero maging ang mga mananampalataya na magkakaroon ng Espiritu ng Diyos, pero hindi pa lubusan ng kanilang magiging kaalaman, maging sa kanilang sarili, sila din ay may kailangang humarap sa Diyos at Diyos pa rin ang makapag-uungkat ng totoong nilalaman ng kanilang puso. So sa ganitong paraan, makikita nga natin, ang Diyos lamang ang may kakayanan, may sapat na karunungan, kapangyarihan, para makapagbigay ng tamang hatol sa lahat ng tao. So, ito ang katuruan na ang Diyos lamang ang makapaghuhusga, makapagbibigay ng tamang hatol. Ngayon, ipag-isipan naman natin paano ito makapagtuturo sa atin, makapagdadala sa atin sa pagkakaisa. So, ito nga ay, ang pagtuturong ito ay hindi nilalatag lamang ni Pablo na para bang dahil huhusgahan kayo ng Diyos, matakot kayo, at dahil sa takot nyo, wag na kayong mag-away. So, hindi ganun na ang kanyang simpleng pag-iisip, kundi sa tingin niya, ito ay nagbibigay, nag-uudyok sa mga mananampalataya na mabago ang kanilang puso, matutong mag-isip ng may tamang karunungan, at maging tama din ang kanilang panghuhusga, ang kanilang paghuhusga ng kanilang sarili, at ng kanilang kapwa. So una nga, itong katotohanan na ito na ang Diyos lamang ang may kakayanan, kapangyarihan at karunungan na maghusga, paano ito magdadala sa atin sa pag-iibigan at pagkakaisa? Kung makikita nga natin na sa pagsukat ni Pablo, ang isang ugat ng kanilang paghihiwa-hiwalay ay dahil mataas masyado ang tingin nila sa kanilang sarili. Sabi niya yun sa chapter 3 verse 18 na mayroong mga tao that they think they are wise in this age. So, at ito ay a form of self-deception, kaya siya sabi niya sa simula, let no one deceive himself. So sa ganitong paraan, kaya maitatama ito nung katotohanan na ang Diyos lamang ang naghuhusga sapagkat mali ang kanyang paghusga sa kanyang sarili. Nung kanyang sinuri ang kanyang sarili, tingin niya siya ay madunong, mabuti, nakalalamang sa iba, at dahil doon siguro ang kanyang conclusion, ang judgment on himself is that he is wise in this own age.
Pero kung ihaharap nga niya muli ang kanyang sarili dahil naalala niya na Diyos lamang, ang Panginoon lamang ang may kakayanan, karunungan, kapangyarihan na maghusga, ay maitatama, mahahamon siya ang kanyang pagsukat sa kanyang sarili, ang kanyang pagmamataas sa kanyang sarili ay dapat na maipababa. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. So, tumutukoy ito particular doon sa yung mga tao na hindi mananampalataya, na sa mga naaabot nilang karunungan o meron silang naaabot na kalamangan, either sa yaman, educational background, o siguro sa behavior or ethical moral attainment. Siguro sila ay na-reform nila ang kanilang sarili, na posible naman maging sa hindi mananampalataya na kaya nilang makagawa ng mabuti at siguro nakakalamang sila sa iba. Sa ganitong paghuhusga ng pagsukat sa kanilang sarili, sila ay nagkakamali sapagkat ang tamang naghuhusga ay ang Diyos. Ang kanilang panukat sa simula pa lang ay mali. Kaya dapat ang batayan ay ang batas ng Diyos at ang dapat na maghatol ay ang Diyos lamang. At kung ganun na sila'y ihaharap nila ang kanilang sarili sa paghuhukom ng Diyos, ay walang makakatakas. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 10 that yung every mouth will be stopped in front of the judgment of God. Ang lahat ng mga tao ay mapapatahimik, hindi sila makakaimik, hindi sila makakasagot na makakapag-argue na sila ay na mali ang judgment of God, dahil it is the judgment of God that will stand. So sa ganitong paraan, yung self-deception is countered by the truth that it is God alone who can judge. Sa ganito ding paraan, isa pang pinag-uugatan kasi ng division ay yung kanilang paghahamak sa iba. Ito ay nagmumula sa kung tingin nila sa sarili nila ay mataas, sila ay nakalalamang, so ang tingin nila sa iba ay mas mababa sa kanila, tingin nila sila ay may pagkukulang, hindi kasing galing nila. So muli, ang kanilang batayan ay ang kanilang sarili, at ito ay isang maling paghuhusga, at sila nga mismo ay walang karapatan na maghusga sapagkat ang Diyos lamang ang tamang naghuhusga. Ganito nga ang argumento ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Romans chapter 14. Romans chapter 14 verse 4, at dito rin ay nagkaroon ng paghiwa-hiwalay o dibisyon sa iglesia ng mga taga-Roma, at kanyang inilatag din sa kanila ang katotohanan na Diyos lamang may karapatang maghusga, kaya dapat hindi sila nagkakaroon ng ganitong pagpapataasan. Kaya sabi niya sa chapter 14 verse 4, "Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or fall, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand." Ang particular pa nga na sinasabi dito, hindi lamang na ikaw, hindi mo naman nakikita kung tama bang mali siya. Ito'y nagbibigay ng depensa, lalo na sa iyong mga kapatid. Sinabi sa verse 3, let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. So, wala tayong karapatan na maghusga ng ating mga kapatid, dahil nauna na nga ang Diyos ang nagbigay ng kanyang hatol, ang kanyang pagtanggap. Sinabi, God has welcomed him. At dahil hindi tayo ang kanyang master, hindi tayo ang may karapatan na mag-welcome or maghusga, hindi tayo dapat nga naghuhusga. So ito ay isang panagot dito sa isa pang ugat ng paghihiwalay, na kung tayo ay nangahamak ng iba, kung ating tatandaan na ang Diyos ang siya lamang may karapatang maghusga, atin nga itong mapipigilan, maiiba ang ating pagtingin sa ating mga kapatid. At ang pangatlong
binibigyang lunas ni Pablo at isang ang naging problema doon sa mga taga-Korinto ay masyadong mataas ang kanilang pagtingin sa mga ministro. So sinabi niya sa chapter 1 na ang kanilang pagpapangkat-pangkat ay may mga nagsasabi, I follow Paul, I follow Cephas, I follow Apollos, at may mga gumamit pa kay Kristo, I follow Christ. So dinamay nila si Kristo dito sa kanilang pagpapataasan at ang ginagawa nila ay hindi sa nagiging mapagpasalamat sila sa paglilingkod ng mga naging ministro na ito na nagdala ng biyaya sa kanila, kundi nagpapagalingan sila sa kanilang pinili. Ang mas magaling ang napili ko, mas magaling akong pumili. I follow Paul, I follow Cephas, I follow Apollos, I follow Christ. At dito ay binibigyang pagtatama ito na mali na sila ay masyadong tumitingala sa kanilang itong mga lingkod na ito na nagdala ng mensahe ng biyaya sa kanila, sapagkat ang mga ito ay nasa ilalim din ng paghahatol ng Diyos. At kung ang nangyayari nga ay tinitingala natin sila, parang nakakalimutan natin na sila nga din ay mga hahatulan ng Diyos at mga lingkod lamang. Ito ang argumento ni Pablo simula sa verse 21. Sinasabi niya, so let no one boast in men. Binanggit niya na before that the one who boasts should boast only in the Lord. At ngayon sinasabi niya, let no one boast in men. Huwag sa mga tao ang ating pagluluwalhati, huwag sa tao ang ating asahan. Let no one boast in men. At dito binanggit niya isang philosophical statement ito, popular na philosophical sa mga Stoics nung panahon nila, yung all things are yours. At ang ibig niya sabihin dito, all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, or the world or life or death or the present or the future. Itong sinabi ni Pablo sa kanila ay dahil sa kanilang pagtataas kina Pablo, kay Cephas, kay Apollos, ay parang ginagawa silang kapalit ni Kristo na inilalagay sila sa isang pedestal at sinasabi, I follow Paul. So, parang sinasabi nila, I belong to Paul. Pero ngayon, binabaligtad dito ni Pablo, hindi, baligtad. Paul belongs to you. All are yours. Everything is yours. Sila'y mga lingkod sa inyo. All things are yours, whether Paul, sinamay niya ang kanyang sarili, or Apollos or Cephas, or the world, or life or death. Lahat ng ito ay sa inyo. So, walang saysay ang kanilang pag-aaway-away kung ang lahat na ay sa kanila. All are yours, and you are Christ's, and Christ is God's. So, nilagay din na kaya sa kanila na ang lahat ay dahil sila ay na kay Kristo, kung saan si Kristo ay sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang pakikisa kay Kristo, lahat nga ay kanila na. At ito yung binabanggit sa, bago pa lang tayo umabot dito, na ang sina Pablo, sina Apollos, si Cephas, they are ministers na nagdala sa kanila, mga lingkod lamang. At yung kanilang pagtataas kina Pablo, kina Apollos at Cephas ay taliwas doon sa katotohanan na sila'y mga lingkod lamang. So sinabi niya sa chapter 4 verse 1, this is how one should regard us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. So servants and stewards, mga lingkod, alipin. So kasi masyadong mataas ang kanilang pagtingin, na parang mga leader, sila yung dapat sundan. Pero sinasabi ngayon ni Pablo, sila ay mga servants of Christ and stewards. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan lang. Hindi sila yung mga tunay na may-ari. Sila ay dadaluyan lamang. Sila ay binigyan lamang ng ganitong biyaya para dalhin ang kanyang mensahe. So parang yung mga envoy ng isang hari, halimbawa, may dala silang mensahe para dalhin sa kabilang bansa. Pero yung envoy mismo ay hindi naman siya yung king, pero nasa kanya yung mensahe. At itong mga sinasabi ni Pablo, ganito sila dapat tingnan. Hindi na masyadong mataas na parang sila yung pinagmulan ng kanilang kaligtasan, ng pagpapala. Sila ay mga lingkod lamang, mga katiwala lamang. At
Kaya nilagay din niya ang kanyang sarili na sila ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. Sabi niya sa verse 2, "Moreover, it is required of stewards that they be found faithful." So itong mga katiwala, dahil nga sila'y binigyan lamang ng tungkulin, ay sila rin ay kailangang dumaan sa paghahatol, sa pagsusuri nung kanilang amo na nagbigay sa kanila ng tungkulin. It is required of stewards that they be found faithful. So sa ganitong paraan ay napapaalalahanan sila kung masyado ng mataas ang kanilang pagtingin dito sa mga kasangkapan ng Diyos para sila ay pagpalain, ay ibinabalik nga ito sa tamang panukat. Sila rin ay mga lingkod lamang ng Diyos, mga pinagkatiwalaan lamang, at sila'y tatayo din sa paghahatol ng Diyos. At ang matagal nang naituturo sa mga ibinanal ng Diyos sa Psalm 130 verse 3, na dapat ang ating pagtingin sa lahat ng tatayo sa paghahatol ng Diyos, lahat sila ay hindi papasa. So sabi sa Psalm 130 verse 3 na, "If you, O Lord, mark iniquity, who can stand?" So isang paalala ito na minsan nagiging ganun na nga ang pagtingin sa mga ministro. Ngayong napapaalalahanan tayo na sila nga din ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. Tatandaan natin na sila rin, kung sila'y haharap sa paghahatol ng Diyos, ay makikitaan ng kakulangan, kasalanan, at kailangan nila, ang tanging nilang pag-asa ay ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So sa ganitong paraan ng pagpapaalala na Diyos lamang ang may kakayanan, karapatan, karunungan na maghatol sa lahat ng tao, ito'y nakapagbibigay dahilan sa mga mananampalataya na hindi na nga makapag mag-away, maghiwa-hiwalay, kundi magkaisa at mag-ibigan. Pagkat na itatama ang kanilang puso na hindi tingnan ng masyadong mataas ang kanilang sarili, at kung gayon hindi nila hahamakin ang iba dahil hindi nila tinataas ang kanilang sarili, at kung ganun din, hindi rin magiging masyadong mataas ang kanilang paghanga sa mga kinakasangkapan ng Diyos para sila ipagpalain, sapagkat sila nga din ay mga lingkod lamang ng Diyos na kailangang dumaan sa kanyang paghahatol. So ang katuruan na ito na ang Diyos ang tanging naghahatol ay makapagbibigay daan para ang mga mananampalataya ay mas magkaroon ng tamang puso habang sila'y nakikitungo sa kanilang mga kapwa. At ang katuruan nito ay maaari nating pagkuhanan din para sa atin ng ilang mga aral. Una, sa mga hindi pa mananampalataya, isa itong paalala na ang lahat nga ay haharap sa paghahatol ng Diyos. Ang haharapin mong paghahatol kung ikaw ay hindi mananampalataya ay hindi ang paghahatol ng iyong pamilya. Baka sa ngayon ay hinahanap mo lang na kalugdan ka ng iyong magulang, na ang iyong mga kapatid ay tanggapin ka, at siguro kontento ka na ikaw ay may peaceful relationship sa kanila, pero hindi ang paghahatol nila ang kailangan mong harapin. Hindi rin ang paghahatol ng iglesia. Siguro dahil hindi ka nga sumasampalataya ay wala kang pakialam sa paghahatol ng iglesia, na ayon sa katuruan ng aming iglesia ay ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. So baka wala kang pakialam sa opinion namin, pero hindi nga ang opinion namin ang kailangan mong harapin. At hindi rin ang sarili mong opinion sa inyong sarili ang makapagliligtas sa iyo kung ikaw man ay tumitingin sa iyong sarili bilang mabuti namang tao. Tingin mo ikaw ay hindi naman kasing sama ng ibang nakikita mo dahil hindi ka gumagawa ng mga masasahol na kasalanan. Pero dahil nga ang haharapin mong hatol ay ang hatol ng Diyos, na ang sabi sa salita niya ay na He will bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Mauungkat ang iyong buong puso sa harap ng Diyos, at sa pagharap mo sa kanyang hatol, hindi ka makakatakas sa kahit anong mga kasalanan na naitatago mo sa iyong mga kapwa, sa iyong pamilya, sa iglesia, o maging sa iyong sarili. At kung ganoon na
na Diyos nga ang haharapin mong paghahatol, ay wala kang ibang pag-asa kundi ang humingi ng awa sa Kanya, at ito nga ay ibinibigay ng Diyos sa Kanyang pangakong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya't kung ikaw ay sasampalataya lamang sa pangako ng Diyos na awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo, ikaw ay may tiyak na kaligtasan. Ito nga sinasabi sa John chapter 3 verse 18. Sa John chapter 3 verse 18 ay sinasabing, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya ngayon, you are condemned already. Nasa iyo na ang hatol, na habang hindi ka sumasampalataya, the condemnation of God abides in you. Pero doon din ay binibigay sa atin ang pag-asa, whoever believes in Him is not condemned. At nauna nang sinabi yun sa John 3:16, whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Kaya nga, panawagan namin sa mga hindi pa sumasampalataya na ang paghahatol ng Diyos ay hindi mo matatakasan, at pero sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos, sa pamamagitan ni Hesukristo, ikaw din ay makakatanggap ng Kanyang kapatawaran at may pangakong pag-ibig sa iyo, at ikaw ay walang hanggang mabubuhay. Sa atin din na mga mananampalataya ay isang mainam na katuruan at mainam na ating pagnilay-nilayan ng katotohanan na ang Diyos ang naghahatol sa atin. At sa ganitong paraan, una sa lahat ay nawawala nga ang ating pagmamataas sa ating sarili. Yun yung paulit-ulit na binanggit dito, hindi tayo dapat magkaroon ng masyadong mataas na pagtingin sa ating sarili. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. May ganito ring similar saying in Philippians na sinasabi na consider yourselves, look not to your own interest, but consider others as more important than yourself. Kung tayo ay itutuon natin ang pansin natin dun sa katotohanan na ang Diyos ang naghahatol sa atin at sa Kanyang panukat tayo haharap, ay huwag nga tayong magmataas at makita natin na wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. At kung ganun, tayo ay, imbis na tayo ay magmalaki, magmataas, tayo ay magpakumbaba. At kakabit nun, kung tayo ay magkaroon ng tamang pagtingin sa ating sarili, ay hindi rin tayo maghuhusga ng ating mga kapatid. Maging sa mga pagkakataon na tayo ay makakita ng lantarang kamalian, kasalanan sa ating mga kapatid, kahit na malinaw na yung kanilang mga ginagawa ay taliwas sa utos ng Diyos, na taliwas ito sa Ebanghelyo, kahit na makita natin na ito'y talagang mali, kung tayo ay may pagpapakumbaba bilang mga taong naligtas lamang din sa biyaya ng Diyos, hindi paghuhusga ang lalabas sa ating puso, kundi simpatya at pakikiramay. Makikita natin ang ating mga kapatid na sila nga ay ang kanilang pagkakamali, ang kanilang kahinaan ay mga kahinaan na meron din tayo, na tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Anumang mga kamalian na nakikita natin sa kanila ay maaari ding mangyari sa atin. At kung ganun nga, ay itutuon natin sila hindi doon sa pagdidiin lamang natin na mali kayo, mali ang ginagawa mo, kundi na maibabalik natin sila doon sa panawagan ng Diyos na ang pagsisisi ay bukas sa lahat sa pamamagitan ni Hesukristo. Lastly, sa ating mga mananampalataya ay may paalala din dito na huwag ngang masyadong itaas ang kahit sinong tao, na sa ating maging ang mga tao naging kapaki-pakinabang para tayo ay palaguin sa ating pananampalataya, na makapagturo sa atin ng salita ng Diyos. Maging sa mga ganong tao ay hindi dapat sila masyadong tingalain na para bang sa kanila na nakalagay ang ating pananampalataya. At napapaalalahanan tayo na sila nga rin ay mga lingkod lamang ng Diyos, mga katiwala na haharap din sa paghahatol ng Diyos. At kung ganun,
malilipat at maitatama ang ating pananampalataya, hindi sa kanila dapat kundi sa Diyos lamang. Ito nga ay napapanahon na merong isang kilalang ministro na kailan ay nahulog sa kasalanan at marami ang nababalisa sa ganitong balita. At siguro isang paalala sa atin nga na huwag tayong masyadong tumingala sa mga tao, pero sa ganun din, dahil nga lahat tayo ay hatulan ng Diyos, huwag din tayong maging mapanghamak na ang kasalanan ito ay isang katotohanan na mananatili nga sa tao at sa paghahatol ng Diyos. Ang Diyos na naghahatol mismo ang siyang nagbibigay ng pangako na may kapatawaran sa lahat ng sasampalataya kay Hesukristo. So, itong mga katuruan na ito na nagtuturo sa atin na tumingin sa Diyos, nagpapaalala sa atin na Diyos lamang ang may karapatan, kakayanan, karunungan, kapangyarihan na maghusga, ay nagbabaling ng ating mga puso. Una na huwag tayong manghamak ng ating mga kapatid, bagkus tayo ay mag-ibigan, at ang ating pananampalataya nga lamang ay tumingin sa ating Diyos, sapagkat Diyos ang hatol sa atin at ang tanging paraan para tayo ay makatanggap ng kapatawaran ay ang kanyang sariling pangako sa kanyang ebanghelyo. Ito nga ang tinuturo sa atin doon sa awit, sa Psalm chapter 73, verse 25, God is the strength of my heart and my portion forever. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. At nawa nga, ito ang maging awit ng ating mga puso, ang pagkilala that we have no one in heaven besides God, and there is nothing on earth that we desire besides God. At pag ganitong makita nga natin na sa harap ng Diyos, sa harap ng kanyang paghahatol, walang makatatayo, ay tayo nga ay madadala sa katotohanan na ang tanging paraan ng lahat ng tao para sila ay makatayo sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kaya nawa nga tayong lahat ay tumingin lamang kay Hesukristo at itaas lamang ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ng katotohanan na ikaw nga lang, O Diyos, ang may kapangyarihan, may karunungan upang makita ang puso ng bawat tao at makapagbigay ng tamang hatol. Nawa nga ang katotohanan ito ay manatili sa amin upang maitama ang aming mga puso na hindi kami magmataas sa aming sarili, hindi kami manghamak ng aming mga kapatid, at hindi rin kami masyadong tumingala sa mga ibang tao na nakikitaan namin ng kagalingan o karunungan, kundi makilala namin na sa harap ng iyong paghahatol, ang tanging pag-asa lamang ay ang tumayo sa likod ni Hesukristo na siyang tanging nakatupad ng inyong batas, na siya ding bayad sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa pananampalataya sa Kanya ay yun lamang ang pag-asa na ang lahat ng makasalanan ay maligtas at matanggap sa iyong presensya. Nawa nga ang katotohanan ito ay manatili sa amin, nang sa gayon ay lumakad kami ng may pagpapakumbaba, pag-ibig sa aming mga kapwa at pagtataas sa iyong pangalan lamang. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.